Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Naghain naman kahapon si dating Senator Ramon Bong Revilla ng kanyang kontrasalaysay na Department of Justice sa DOJ kaugnay ng reklamong paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Law. Nasama ang pangalan ng dating senador sa reklamo kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan. O dahil nga nababalita na posible siyang makasuhan at ma-issuehan ng arrest warrant at makulong. Ang sinasabi ng DOJ, posible nang matapos na kaagad ang preliminary investigation doon sa kaso ni Bong Revilla at saka ni Jinggoy Estrada. Ay mukhang nakakaramdam na si Bong Revilla na posibleng makakasuhan siya at posibleng ma-issuehan ng arrest warrant at makulong. So ngayon, bilang last minute effort, personal mismong pumunta si Bong Revilla doon sa DOJ, sa DOJ, Department of Justice Central Office, kasama ang kanyang abogado. Nagpakita siya doon, nag-attend, personal. Bakit personal siyang umattend? Siyempre, gusto niyang ipakita na hindi totoo yung mga aligasyon sa kanya, na siya hindi natatakot yan, hindi siya nahihiya, kaya a-attend siya mismo doon. Nag-submit siya personally ng kanyang counter affidavit. Pero yung counter affidavit na yon, huli na yon. Ibig sabihin, papunta na sa resolution. Malalaman natin ngayon, sa DOJ, pag nag-issue ang Department of Justice ng resolution, malalaman natin. Yung bang resolution, yung bang counter affidavit na sinubmit ni Bong Revilla kahapon, kasi personal niyang sinubmit yung kanyang counter affidavit, yun ba ay bibigyan ng bigat ng panel ng preliminary investigators ng DOJ? Kasi titimbangin niya ng DOJ. Nakita ko rin, naka-hoodie si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Alam naman natin ang pinakatistigo nagbunyag ng pagkakasangkot ni Bong Revilla sa anomalya sa flood control ay si dating DPWH Undersecretary Bernardo. Ngayon, present kahapon na escorted siyempre, tapos may naka-face mask, tapos naka-hoodie, pero umattend siya kahapon. Ang ibig sabihin nun, tinanong siya pinaano sa kanya yung kanyang sinumpaang salaysay. Ay di ba may mga sinumpaang salaysay siyang in-execute? Notarized yun. Tinatanong siya doon. Kasi yung mga binanggit niya doon, dinitalye niya kung ano ang naging transaksyon kay Bong Revilla. Pati yung usapan nila ni Bong Revilla, pati yung pagdala niya ng pera sa mismong bahay ni Bong Revilla, at si Bong Revilla pa mismo ang tumanggap. Nandun yan. At kung ano naman yung sagot ni Bong Revilla, sinagot niya yon sa counter affidavit niya kahapon. Siya mismo ang personal na nag-file. So ngayon, for resolution na yan. Ibig sabihin yan, nandyan na yung sinumpaang salaysay ni Bernardo. Siguro may mga sinubmit pang mga ebidensya, documentary evidence, kung anumang mga ebidensya. Pagkatapos yung counter affidavit ni Bong Revilla, ngayon, ready na ngayon. Malalaman na natin, pag ang resolusyon ng DOJ, panel of prosecutors or investigators, ay mayroong prima facie evidence at mayroong reasonable certainty of conviction, ipa-file nila yan. Ipa-file na nila ang kaso na yan. At pag na-file yung kaso na yan, may issue na ng arrest warrant si Bong Revilla at makukulong. Yan na, pangalawang makukulong na naman siya. At kung kasama pa dyan si Jinggoy Estrada, ay walang kadala-dala itong dalawang na ito. Itong magkumpare na ito. Na-involve sa Napolis noon, PDAP scam, na-involve na naman ngayon sa flood control scam. Pero yun na nga, yung ginawa ni Bong Revilla kahapon na siya mismo ang personal na pumunta sa DOJ, nag-submit ng counter affidavit, yan yung kanyang last minute na effort. Kasi talagang palabas na yung resolution niya ng DOJ.
Maglalabas ng DOJ kasi ano na, masyado nang napapatagal ang wala pang nasasampahan ng kaso na mga malalaking politiko maliban kay Saldico. Yung mga senador na laging binabanggit, wala pang nakakasuhan. Ito na yon. Kailangang matapos na yung preliminary investigation para makapag-file na ng kaso. So, nag-submit na ng counter affidavit si Bong Revilla, yan na yung hinihintay. Hindi natin alam kung anong depensa ni Bong Revilla doon. Hindi natin alam. Pero syempre, i-deny niya yun. I-deny. Ngayon ang tanong, papaniwalaan kaya ng mga DOJ panel of prosecutors yung laman ng counter affidavit ni Bong Revilla o yung laman ng sinumpaang salaysay ni Bernardo? Kasi syempre kailangang tingnan niya ng panel of prosecutors at maglalabas na sila diyan ng resolution. Ang resolution niyan, may prima facie evidence ba, reasonable certainty conviction, ipa-file na yan. Mag-i-issue ng arrest warrant, pag-uusapan na natin ngayon pagkakakulong ni Bong Revilla. Sa ngayon, ang sinisikap niya, ginagawa niya ng paraan na huwag siyang makasuhan at huwag siyang makulong. Huwag siyang makasuhan, huwag ma-issuehan ng arrest warrant at huwag makulong. Kasi pag nakasuhan siya, wala na yan. No bail non-bailable yung mga offenses na yan. Mga krimen na yan. Kaya, na naman siya niyan. O kaya nga, di ba nagsabi na si Bong Revilla, please pray for me and my family. Kaya lang, dapat inisip nyo, hindi dasal ang dyan. Kapag may krimen kayo, kahit anong dasal ang gawin nyo, kahit siguro ang Diyos, hindi kakampi sa inyo. Walang uubrang dasal kapag talagang may ginawa kang kalukuhan o katiwalian. Hindi yan. Ang Diyos hindi kakampi sa mga Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.